Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Alalala. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. At ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe to, hawak ng sindikato ang operasyon ng PCSO. Mga mananaya, pinaasa, winners, peke. Kawawa yung mga mananaya nating kababayan. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, Ayan. viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manoy balitang matapos mabunyag ni Senator Rapi Tulfo sa pagdinig sa Senado ang di umano'y korupsyon na nangyayari sa PCSO. Ka Eric Celis may binunyag sa publiko patungkol di umano sa panluloko ng PCSO. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag, buong tapang na ibinunyag ni Ka Eric Celis ang tila nangyayaring milagro di umano sa loob ng PCSO. Ayon dito, sindikato di umano at may nakikinabang sa pera ng loto. Nako. At ang mga nanalo di umano dito ay hindi totoo dahil may sabuatan di umanong nangyayari na matagal nang ginagawa ng mga opisyal ng PCSO. Kaya Ka Eric Celis tila nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sana'y suspindihin na lang di umano nito si Mel Robles, General Manager ng PCSO. Samantala, bigla na lamang ginulat ng PCSO ang publiko nang bigla itong mag-anunsyo na nalulugi ito ng mahigit kumulang sa 500,000 kada araw dahil di umano sa mga cancelled lotto ticket na labis namang pinalagaan ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga mananaya. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Siyempre ako muna mauuna na magsalita dito. Ay alam nyo, ang tagal-tagal na ng loto na yan. No? Bata pa ako, may loto na eh. No, sweepstakes muna, tapos loto, di ba? So, ngayon is nalulugi na. Ngayon lang tayo nakakadinig ng ganyan. No? Ngayon lang natin nakita yung loto is nagkakaganyan. So, dito kasi, ang nangyayari, kawawa talaga yung mga kababayan natin na tumataya. Siyempre, ang daming tumataya niyan eh. Halos nakikita ko yung Lotto outlet is napakaraming naka-standby dun. May mga hawak na ballpen, ganyan, papel, diba? Siyempre, nagbabaka sakali yung mga kababayan natin eh. Siyempre, milyon yan. Pag tumama ka, aba, hayahay, kanyan. So, yung pag-asa na yon is parang nawawala. Iba ngayon, yung nababalita ang ganyan. Sa tingin nyo ba is karapat-dapat pa ba kaming magtiwala? No? Kung sakasakaling kami ay tataya, eh gusto ko pa naman tumaya ngayon. Diba? Pati lahat naman tayo, kahit ako, kahit ako gusto ko magbaka sakali. Diba? So, paano kami magtitiwala kung ganyan na ang nangyayari sa loto? Diba? Buti nga ngayon, nakikita ko pa rin sa kabila ng mga issue dyan sa loto is marami pa rin tumataya. So, yung akusasyon sa inyo na binubulsa, ganto, ganyan. May mga sindikato dyan sa loob, is matinding paratang yun sa inyo. No? Na dapat yung patunayan kung hindi totoo. Diba? Pero kasi, sa nangyayari ngayon, hindi pa pwedeng hindi mabuo sa isip ng mga tao yung ganong pag-iisip na pwedeng isipin sa inyo. 'Di ba? Lalong-lalo na yung sa mga do sa edited, 'di ba? May mga ganun-ganun pa kasi. Kasi kahit naman hindi mo ipakita yung nanalo eh. 'Di ba? Kailangan ba ipakita araw-araw na may nanalo? Ganun. Saka tindi, no? Araw-araw may nanalo. imbestigahan po sanang mabuti yan at makulong ang may sala. Kawawa naman yung nagbabaka sakali na manalo dyan. Oh no, sariling luto na. Ipasara na lang yan kung ganyan din naman ang nangyayari.
Kailan kaya makakita ang taong bayan na may makulong sa mga kawatan? Yung malaking isda, hindi dilis. Marami silang nilokong tao. Dapat maging honest sila, maging patas. Tama. Hindi ninyo alam ang karma. Hindi ang balik niyan sa mga Oo. kurap. Hindi kayo nahihiya na kayo mismo ang nagsisira ng pangalan ng PCSO. Ang karma kasi dyan, kapag napatunayan na talagang may ginawa kayong hindi maganda o anomalya dyan, is matatanggal kayo. Yun ang pinaka-karma dyan na mangyayari sa inyo. Gusto nyo bang mangyari yon? Kaya sana naman, no, ayusin nyo naman ang paghawak ng PCSO. Siguro nagkakaroon ng issue dati yan, pero ngayon talaga yung nagiging viral na issue na yan. Diba? Ngayon lang nagkaganyan na issue. Tapos mababalitaan mo, nalulugi na yung PCSO. Naku po. Marami kayang umaasa sa PCSO. Diba? Diyan nakakakuha ng mga benepisyo, mga parang yung tulong, lalo na sa mga nagpapagamot, diba? Pag lumapit sa PCSO. O, di ba mga katunay? Kung ganyan ang opisyal na nilagay ninyo, kailangan silang sibakin sa pwesto. Tagal na nangyayari yan, lalo na tuwing may eleksyon. Panibagong issue na naman ang nakawan. Wala namang nangyayari. Puros imbestiga lang. Ano na ba ang nangyayari sa mga smuggler na nagpataas ng presyo ng sibuyas, asukal, ngayon bigas? Pag walang napaparusahan, hindi titigil mga yan. Maraming salamat ka, Eric. Ikaw ang totoong boses ng taong bayan. Kung wala kayong nagsasabi ng totoo sa publiko, nagiging mangmangang taong bayan. Salamat sa tapang at malasakit sa bayan. Ano na ba ang nangyari sa pinangakong tunay na pagbabago? Bakit puros na lamang katiwalian? Kung ganito palagi na puros resolba na lamang, pero wala namang nangyayaring magandang resulta. Nagbago naman mahal yung paninda. Ilang issue natin ay pabalik-balik na lamang ng ilang henerasyon. Korupsyon na malaki na ang ginasto ng gobyerno para solusyonan. Ngunit wala pa rin nangyayaring pagresolba. Baka kailangan ng bagong government system para totoong mabago ang lahat ng umasenso ang Pilipinas. Anko. Taong nanalo, maraming kapamaraanan na tayong pwedeng gawin dyan para maproteksyonan ang nanalo. They're insulting us Oo, again, bagay. Yeah. Napakababaw ng kanyang pagtingin sa usapin na ito. Kaya ang gusto namin i-raise dito sa Laban Kasama ang Bayan, ginagamit ang poder at kapangyarihan ng gobyerno kasi ang PCSO government office yan. At ang inatasan dyan na mag-manage itong si Mel Robles. Pero ang nangyayari, if batay sa mga paunang sirkumstansya at lumalantad na mga ebidensya doon sa Senate investigation, sindikato ang operasyon nito at may nakikinabang sa pigati ng mga tao na kinukuhanan mo ng mga sugal na pera at gagamitin mo, paniwalain sila na may tsansa silang manalo. Correct. Yun pala ang kokobra ay kasindikatuhan. In a matter of 1 month, 1.7 billion ang nawala na pundo na dapat ay income ng ating pamahalaan at napunta sa questionable na mga winners na ito. Edited ang video, edited ang picture, hindi mapaliwanag kung bakit Bulacan ang pattern ng winners at hindi niya dininay na konektado sa kanya ang mahigit kalahating bilyon na nanalo, dalawang nanalo ng mahigit kalahating bilyon at ang itinuturo malalapit lahat sa kanya. Wala siyang outright and categorical explanation about dito. Kaya ang hirap, no, yung mga nananalo, no? Akala mo ibang tao. Kaya nga sinasabi, yung malalapit, doon talaga sa kanya. Huwag na nating banggitin. No, yung sinasabi nga ni Ka Eric. Eto matindi, matapang talaga to si Ka Eric sa mga ganyan, no. Talagang yung mga katiwalian is talagang sinasagasaan ni Ka Eric nang walang kaabog-abog. 'Di ba? Talagang pag-iisipan ka ng hindi maganda niyan eh. Kung ganyan yung ginagawa mo sa PCSO, 'di ba? Kung maganda yung nagiging resulta niyan, yung may nananalo, ganto, pero hindi mo na ini-edit, hindi mo na kailangang ganyanin yung litrato, hindi mo naman kailangang ipakita kung sino yung nanalo. Di ba malalaman naman yan eh. Bakit kailangan mo pang ipagmalaki na may araw-araw na nananalo sa loto? Di ba? So ayan, napag-isipan kayo ng masama. Ano po ang dapat dito? Ang dapat dito ay ipasuspend ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Mel Robles. At magpumasok na rin ang ombudsman para mag-imbestiga dito sa kanya. At kung may deal ka siya na mag-voluntary tender ng kanyang suspension ng kanyang sarili mula sa investigation na ito. At lumalabas, ma'am, pumahabang nag-uusap tayo, na marami ngayon ang nanonood at naniniwala na matagal na nilang ginagawa yan ng grupong Mula ito. nung pag-upo. Mula nung pag-upo. Yes. 2 years na daw ito, ma'am, kung saan nagkakaroon ng sabwatan.
at upang lukuhin ang milyon-milyon na mamamayan, nakawin ang pundo sa gobyerno Nako. at mapupunta sa private benefit ng mga tao, Nako. pamamaraan, pasok sa programa ng gobyerno na pasugal, pero hindi na pupunta sa gobyerno na benepisyo at taong bayan. So plunder talaga ito. We call on the Ombudsman also to do parallel motu proprio investigation and effect, kung hindi isuspend na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong si Mel Robles dahil presidential appointee ito sa kanyang posisyon, the Ombudsman can issue preventive suspension laban sa kanya at least 60 days at alisin siya dyan sa poder niya bilang general manager. The issue here is how government power and government office are being used in order to abuse the people, mas private na mga pundo na dapat napupunta sa gobyerno at may kasabwat na mga opisyal ng ahensya ng gobyerno at mga pribadong sindikatong elemento na ginagamit nila. These are the meat of the matter na tinatanong ngayon ng mamamayan kay Mel Robles at hindi niya pa may paliwanag ng maayos sa mamamayan. Alright, anyway. Ay, nako, ang pera nga naman talaga. No? Pero talagang ang nagpapahamak talaga kay PBBM is yung mga inapoint niya talaga. Bakit kayo? 'Di ba? Bakit kayo ang laging nasasangkot sa issue? 'Di ba kawawa din naman si PBBM sa mga nangyayari? Kasi inapoint niya yan, kumbaga sagot mo yan, ikaw ang may ano diyan, maaari talaga siyang madamay sa nangyayari. 'Di ba? Siyempre, inasahan ni BBM, magtrabaho kayo ng maayos dyan. Ganto, ganyan. Inasahan mo magiging maayos. Tapos, ganyan ang mangyayari, Mariose. Lahat ng na-appoint ni BBM, parang ang sakit sa ulo. Ay, nako. Anyway. Ayun, si Attorney PCSO. Trix. Now, we have issues with PCSO, particularly dun sa dun sa mga nakinig sa live kanina sa TikTok, medyo rehash yung iba dito. Ulit lang yung iba dito. Number one, so the issue was yung mga lumabas, the issues are yung itong mga lumabas sa sa Senate hearing. So in the Senate hearing, inamin nila na bad editing, but they did so many changes to the picture of the alleged lotto winner receiving the check to protect her identity. Ito yung tanong, bakit pa kayo nagpicture? Okay, anong purpose ng picture? Ganito yan. Dahil bumababa or para hindi, dati na talaga yon para ma-assure yung publiko na mayroon talagang nananalo at mayroon talaga nakakatanggap ng prize. Kasi, di ba, bakit hindi mahihikayat ang taong bayan o mga tao, ang publiko, na bumili ng mga lotto tickets kung dinadaya lang naman pala yung mga panalo dyan. So, yung pagbibigay yung pagpo-post ng picture, or pagpo-post, dati yung ginagawa, pagpo-post sila ng kwento. So, yung pagpo-post ng picture na ganyan, ito ay paraan para ma-assure yung publiko na meron ngang talagang tumatanggap. Ito yung problema. So, parang gusto nilang patunayan na talagang merong nananalo sa loto. Bakit pa naman kailangan ng ganun? Eh, may mga nananalo naman dati na hindi naman gumagawa ng ganun na kailangan pang ipakita. Di ba? May mga nai-interview nga mga nanalo, yung mga naubusan ng pera. Di ba? Nanalo sila, tapos bumagsak, naghirap. Di ba? Kasi nga, ganun na nangyayari. Gastos dito, gastos doon. Like me, hindi naman ako nanalo, No. Sinasabi nila at the same time, pero hindi namin pwede i-reveal yung identity o i-allow na merong identifying marks yung tao. So bakit pa kayo nag-picture? Kasi ang gusto niyo yung patunayan ay may tumatanggap. Pero dahil halos binura niyo na yung identity ng tao, it could have been anybody. Pwede kayong kumalabit ng tao sa kalye at sabihin, ito yung nanalo. Inabunan niyo lang ng bayong face mask at saka sunglasses sa mukha. So, how does that assure us? Diba yung gimmick ninyo na nagpicture pa kayo ng tao, binihisan nyo, nilagyan nyo ng kung anik-anik sa mukha, tapos gumawa pa kayo ng kung ano-anong kagamahan. And for what? Useless yun. Wala pong value yung pagpipicture ninyo kasi, diba, it could have been anybody. So, Nagkaroon naman ng silbi yung pagpipicture. Ayan, naungkat yung problema dyan sa PCSO. Diba? Dahil sa ginawa nila, yan yung naging mitya. Kaya sumabog na. Di sila rin kasi ang napahamak. No? bakit kami maniniwala? Pwede kayong humatak ng tao sa kalye. Tapos sabihin, sige, ito kunwari may tinatanggap ka na cheque. Because that's exactly it. We don't know who this person is. Kung yan yung sinasabi natin, na talagang mawawala na yung tiwala ng mga tao ngayon dahil dyan sa nangyari sa PCSO.
no, na gumawa kayo ng ganyan. Dati, papag-isipan ng PCSO na hindi maganda, pero ayos lang naman. Pero ngayon is tumbok-tumbok na talaga. 'Di ba? Kung dahil sa ginawa niyong kapalpakan. Paano pag may nanalo sa susunod? Sa tingin nyo ba is papaniwalaan nyo na talagang nanalo talaga? No, na ibang tao talaga yon at hindi nyo kakilala. Siyempre, mag-iisip na yung iba dyan, yung mga taong bayan na nawala na ng tiwala sa inyo na hindi, naku, baka hinatak lang nila yan. 'Di ba? Dahil sa nangyari. 'Di ba? Dahil sa ginawa nyong ganyan. Sino ba naman kasi nakaisip sa ganyang klaseng plano? Yung, maglabas tayo ng ganito, yung may nanalo. Ano ba naman? Hindi po ganyan yung paraan para ma-reassure ang taong bayan na mayroon talagang nananalo. Kasi yung pagpapanalo, that's a sideline. That's a sidelight, so to speak. Ang purpose ng PCSO ay para mag-raise ng pondo. Revenue generating agency yan. At para saan yung revenue generation nila? Ito ay ma-supplement yung medical assistance para dun sa mga mahihirap. So, nakikita natin, may ilang mga press releases si Mr. Robles na binigyan niya ang ganitong ahensya ng X amount, nag-donate sa DSWD, and so on. Pero, how does that assure us? O again, magbibigay ka dun sa DSWD, black hole na, hindi natin alam kung ano nangyari. Ang pinaka nakaka-assure sa publiko ay yung transparency. So dati, ito na naman ako, may magagalit na naman dyan, matitrigger na naman kasi sasabihin ko in the previous administration, or even previous ones, actually many previous administrations, not just the Duterte one, makikita ninyo nagdo-donate ng ambulansya, nagdo-donate doon sa ng isang wing ng ospital. Ngayon po, mayroong Universal Healthcare Act na ang daming nire-require para sa na ibigay ng PhilHealth. Identify dito, scholarships, hospitals, so on. Ganyan. Regular check-ups. All of these require funds. And pwede naman manggaling yung pondo na yon sa PCSO at sa PAGCOR. Medical needs pa rin yan. Although primarily, nagbibigay sila sa mga individual din para masagot yung makatulong dun sa ma-defray yung costs ng gamot. So, baka naman pakita nyo ng konti na ilan ba ang binigyan ninyo ng assistance. Bakit nyo pinapatanggal yung malasakit centers or pinapa-defund? Hindi ba kayo kasali dyan? Are you sure? Okay. Yung mga ganon. Nasa na yung these things will give us more assurance na tama yung paggagastos ng pera dito at hindi siya naliligaw. Kasi marami naman dyan na maraming, halimbawa, tama ba yun? Na ang isang government official ay magse-celebrate ng kanyang birthday in a lavish ceremony. Diba? Doon pa sa Goldenberg Mansion and so on. Tama ba yun? Buti pa sila na may mga ganun. Tayo, birthday natin, ayos na yun dito sa bahay natin eh. Konting kainan, pansit-pansit lang. Pero sila, mga garbo, iba talaga. No? Hindi sana masakit di ba? Kung hindi pera ng taong bayan, di ba? Kung sarili nilang pera, kung sariling bulsa. Malay nyo, sarili nilang bulsa yan. Di ba? Di natin alam. Isang public official. At ang kailangan projection ay that you live simple lifestyle. Ayon at ating natunghaya ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghaya natin si Ka-Eric at ito si Attorney Trixie. Ayan Lotto, PCSO, ano na ba ang nangyayari? Ayusin nyo naman yung trabaho nyo. Grabe naman kayo, oo. So, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.